Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Kathleen, matagal na rin po akong tagapakinig ng mga kwento mo. Natutunan kong mas gusto kong marinig ang mga kwento mo kesa sa ibang palabas sa TV. Una ko na-discover ang YouTube channel mo noong naghahanap ako ng kwento tungkol sa kababalaghan, tapos meron ka na ring Spotify. Yung tipong nakakatakot pero may aral ang mga kwento. Nang makita ko ang mga videos mo ay agad akong nakuha sa paraan ng pagkukwento mo. Mula noon ay naging regular akong nakikinig sa bawat video mo at lagi kong naiisip, bakit kaya ganito ang nangyayari sa ibang tao? Ngayon ay gusto kong ikwento sa iyo ang bahagi ng buhay ko na hindi ko makakalimutan. Kahit gaano ko pa subukang burahin sa alaala ko. Hindi ito basta kababalaghan lang. Ito'y bahagi ng totoong buhay ko. May halong takot, lungkot at mga desisyon na nagbago sa akin magpakailanman. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija. Tahimik at payak ang buhay namin. Nakatira kami sa lumang bahay ng nanay ko at ng kapatid kong si Liza. Maaga kaming gumigising tuwing umaga, nag-aayos ng mga gulay at ulam para ibenta sa palengke. Habang lumalaki ako ay natutunan kong maging masipag at matatag. Hindi naman kami mayaman, pero hindi rin kami nagkukulang sa pagmamahal at respeto sa isa't isa. Tahimik ang baryo namin, walang gulo. Ang mga kapitbahay ay magkakakilala at nagtutulungan sa bawat pangangailangan. May isang kwarto sa bahay na lagi naming iniiwasan. Doon nakatago ang mga gamit ng yumaong lola namin, si Lola Anita. Alam namin na may mga alam siya tungkol sa kulam at mga pamahiin. Pero tumigil na raw siya bago pa man mamatay. Binigyan niya ako ng babala isang beses, malakas at malinaw. Huwag mong gagalawin ang mga yan kung hindi mo kayang panindigan. Hindi ko yon pinakialaman kahit minsan. Marami akong narinig tungkol sa mga kwento ng kulam at mas gusto kong hindi mapalapit sa ganong bagay. Ngunit alam ko rin sa sarili ko na darating ang oras na hindi ko maiiwasan ng mga bagay na matatabunan sa nakaraan. At yon ang hindi ko alam kung kailan mangyayari. Pag-graduate ko ng senior high school ay nagtrabaho ako bilang cashier sa maliit na tindahan sa bayan. Tahimik at diretsyo ang buhay, pero may puwang sa puso ko na naghahangad ng pagmamahal. Isang araw ay nakilala ko si Oliver, isang binata rin na taga-bayan. Madalas pumunta sa tindahan para bumili. Magalang siya, palangiti at madaling pakisamahan, Papa Dudut. Hindi siya yung tipong maingay o nakakaistorbo sa trabaho. Sa unay simpleng customer lang siya. Pero hindi ko maipaliwanag dahil may kakaibang dating siya sa akin. Unti-unti ay naging madalas ang pagpunta niya sa tindahan. Habang tumatagal ay nakasanayan namin ang isa't isa.
At kahit saglit na usapan lang tungkol sa kahit na anong bagay, napapatawa niya ako o napapangiti. Hindi nagtagal ay nag-chat kami sa social media. Sa mga simpleng mensahe, doon ko naramdaman na may mas malalim sa kanya. Siya ang unang nagtanong kung may boyfriend na ba ako. Napangiti lamang ako at sinabi kong wala. Mula noon ay mas naging personal ang aming pag-uusap. Pinag-usapan namin ang mga pangarap, mga paboritong pagkain, kahit simpleng bagay tungkol sa pamilya namin. Dito ko unang naramdaman na magtiwala sa isang tao. At yon ay bago pa man dumating ang totoong hamon sa buhay ko. Ilang araw ay inaya niya akong kumain sa maliit na karinderya malapit sa dagat. Hindi ito mamahaling lugar. Simpleng kubo lang na may kahoy na mesa at upuan. Pero may kakaibang ganda sa paligid. Ang dagat ay tahimik at may tunog ng mga alon na dumadampi sa pandinig ko. Dito unang nagpakita si Oliver ng intensyon. Hindi maalaga ang mga salita niya. Simple lang. Pero totoo ang dating. Umupo kami sa tabi ng dagat. Nag-order ng pagkain at habang kumakain ay nagkwentuhan tungkol sa buhay niya. Sa pangarap, sa simpleng kasiyahan ng araw-araw. Nakita ko kung gaano siya kapraktikal, pero may halong lambing sa paraan ng pagsasalita niya. Habang nakikinig sa mga kwento niya ay naramdaman ko, Papa Dudut, na may puwang sa puso ko para sa kanya. Hindi ko ito pinapakita sa iba. Pero sa oras na yon ay ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Parang naiintindihan niya ang lungkot na hindi ko kayang sabihin sa kahit na sino. Sa mga araw na sumunod ay nagpatuloy ang aming pagkakaibigan. Unti-unti itong naging malalim at doon ko naramdaman na may magbabago sa buhay ko. Hindi lamang sa puso ko kundi sa kapaligiran, Papa Dudut. Halos araw-araw kaming magka-text ni Oliver. Simple lang ang mga mensahe niya. Pero ramdam mo ang senseridad sa bawat salita. Kumusta ka na? Nakapag-almusal ka ba? O pagod ka na ba sa trabaho? Ganon lang. Ngunit nakakagaan sa puso. Kahit gaano ako kabisi sa trabaho sa bayan, tuwing nababasa ko ang mga mensahe niya, nakangiti ako at ramdam ko na nagmamalasakit siya sa akin. Napansin din ng nanay ko at ni Lisa ang pagbabago sa akin. Halos hindi ko sinasadya pero napapansin nila na blooming na ako. Tuwing may pag-uusap kami ni Oliver ay nagiging mas maayos ang araw ko. Mas masaya ang bawat gawain ko sa tindahan o sa bahay. Simple lang pero ramdam mo yung init sa puso. Hindi nga nagtagal ay nagpaalam si Oliver na gusto niyang makilala ang pamilya ko. Kinabahan ako sa umpisa hanggang sa pumayag na rin po ako. At natuwa ako nang maayos ang pakikitungo ni Oliver sa pamilya ko. Magalang siya at nagpakita ng respeto sa nanay at kay Liza. Mas lalo kong naramdaman na seryoso siya sa akin. Hindi lang biro-biro ang intensyon niya. Tuwing may overtime ako sa tindahan, madalas ay dinadalahan ako ni Oliver ng pagkain. Minsan kahit simpleng baon lang, tuyo, itlog, kanin, ay ramdam ko ang senseridad sa bawat kilos niya. Sabi niya sa akin, gusto ko lang may lakas ka palagi. Hindi mamahalin ang mga bagay na dala niya. Pero ramdam ko na hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagmamalasakit niya sa akin sa lahat ng oras. Ngunit sa relasyon, may kaunting tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Lalo na nang magsimulang maging busy si Oliver sa trabaho. Madalas na hindi na siya nakaka-reply sa text sa akin. Hindi ko siya tinatanong ng masyado.
Bakit pa? Mahal ko siya at ramdam ko na may dahilan siya sa bawat kilos. Kahit na hindi niya pinapaliwanag sa akin, saka malaki ang tiwala ko sa kanya. Isang gabi ay hindi nagparamdam si Oliver. Magdamag akong umiyak sa kwarto ko at walang kausap kundi ang sariling damdamin. Iniisip ko kung may nangyari ba sa kanya. Kung may problema o kung tinatamad lang siyang makipag-usap sa akin. Ngunit kinabukasan ay dumating si Oliver sa bahay, may dalang bulaklak. Sa isang iglap ay nagkaayos agad kami. Napagtanto ko na kahit may tampuhan o hindi pagkakaintindihan, ang pagmamahal at pag-intindi sa isa't isa ang pinakamahalaga. Mabilis na lumipas ang 5 taon. 5 taon ng simpleng kwentuhan, text, paminsang tampuhan at masayang mga lakad. Sa anibersaryo namin ay nagdesisyon akong sorpresahin si Oliver sa bahay niya. Sumakay ako ng tricycle patungo sa bahay niya. Pagdating ko, bukas ang gate, tahimik ang paligid. Wala ni isang tao sa sala at siguradong gising pa siya sa kwarto. Nakaupo ako sa sofa at naghihintay habang binubusisi ang paligid. Lahat naman ay normal, pero may kakaiba pa rin sa katahimikan ng bahay. Napatingin ako sa kwarto ni Oliver na nasa 2 palapag. Parang may humahatak sa akin. Parang may nagtutulak na pumasok. Kahit na hindi ko maintindihan ay ramdam ko na kailangan kong lumapit. Habang papalapit ay may narinig akong halinghing, mababa at mabilis. Hindi ko makita pero alam kong babae ang tinig. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Oliver. Sumilip ako sa loob at sa sandaling yon ay nawasak ang mundo ko. Pagkabukas ko ng pintuan ng kwarto ay nakita ko si Oliver nakapatong sa ibang babae, papadudot. Ang puso ko ay parabang sumabog sa sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga nakita ko. Gusto kong tumakbo at gusto kong sumigaw. Gusto kong mawala sa lugar na yon kaagad. Ang mga mata ko ay puno ng luha at ang dibdib ko ay puno ng sama ng loob. Hindi ko na kayang magpaliwanag sa sarili ko kung paano niya nagawa yon. Napalingon siya at tinawag niya ako. Pero hindi ko na kayang makinig pa. Tumakbo ako pababa ng hagdanan. Pilit na umiiwas sa kanya. Pilit na umiiwas sa tanong ng puso ko. Pero hinabol niya ako. Hinablot ang braso ko. Doon, papadudot, ay nakita ko ang mukha niya. Nag-aalab ang damdamin niya at humihingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya kilala ang babae at wala siyang maalala sa mga nangyari. Ngunit kahit na anong sabihin niya, ang galit at sakit ko ay mas malakas kesa sa anumang salita. Umuwi ako, papadudot, umiiyak sa buong biyahe. Halos hindi ako makahinga sa sakit na dala ng puso ko. Pagdating sa bahay ay nagkulong ako sa kwarto at hindi kumain, hindi nagsalita at humagulhol ng ilang oras. Hanggang sa makatulog sa sobrang pagod. Doon nagsimula ang pagdilim ng puso ko. Ang dating masaya at maaliwalas na mundo ko ay unti-unti nang nagiging malabo at puno ng lungkot at ng sama ng loob. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi at agad na naalala ang lumang kwarto ni Lola Anita. Ang mga damit na matagal nang nakaimbak doon. Ang bungo, manika, kandila at mga orasyon. Alam ko, papadudot, na delikado pero ramdam ko na kailangan ko na itong gamitin. Ang galit, sama ng loob at sakit sa dibdib ko ay naguudyok sa akin na gumawa ng hakbang na hindi ko pa nagagawa noon pa man. Pinuntahan ko ang kwarto at dahan-dahang hinanap ang mga kagamitan para sa ritual. Kinuha ko ang litrato ni Oliver at pinunit ko ang bahagi na kasama niya ang babae para matira lang ang mukha niya. Inihanda ko ang bungo, ang kandila at ang manika. Bawat hakbang, ramdam ko ang bigat sa paligid. Parang bawat sulok ng kwarto ay nakikinig sa galit at sakit ko. Sinindihan ko ang itim na kandila.
Binasa ko ang orasyon sa wikang Latin ng malakas. Paulit-ulit at unti-unting tinutusok ang manika sa bawat bahagi ng katawan ng manika. Ramdam ko ang lakas na pumapasok sa paligid, nagpapalakas sa galit at sama ng loob ko. Bawat turok, Papa Dudut, para bang may pumapawi ng kirot sa puso ko. Pero ramdam ko rin ang bigat ng kasamaan na unti-unting bumabalot sa paligid. Ilang araw matapos ang ritual, nakatanggap ako ng balita mula sa kaibigan kong nakatrabaho ni Oliver na sa ospital daw siya. Hindi may paliwanag ang sakit ng katawan at balat nito. Hindi ko alam kung dapat ba akong makonsensya o matakot. Ang isip ko ay umiikot sa katanungan kung paanong nangyari yon at kung may kinalaman ba ito sa ritual na ginawa ko. Matapos nga ang ilang linggo ay nag-decide akong subukang muli ang ritual. Sinindihan ko ang kandila at pinatakang muli ang letrato ni Oliver. Ramdam ko ang bigat sa paligid, Papa Dudut, at unti-unting naramdaman kong gumagalaw ang mga gamit sa paligid. Halos lahat ng bagay sa paligid ay parang nakikijoin sa lakas na pinapasa ko sa ritual. Ang buong bahay, ramdam ko, ay puno ng galit at hindi may paliwanag na kapangyarihan. Hanggang sa tinigil ko na ang ginagawa ko dahil nakaramdam ako ng panghihina. Nag-decide akong dalawin si Oliver upang makita kung kumusta siya. Nang dumating ako sa ospital ay may sinabi ang serbidora sa akin na parang suntok sa dibdib. Si Sir Oliver po, patay na po siya. Nanlamig ang katawan ko, Papa Dudut. Halos manlamig ang puso ko sa pagkakabatid noon. Hindi ko matanggap ang katotohanan at talo ng takot at konsensya ang galit na nararamdaman ko. Umuwi ako mabilis at tahimik at agad na pinuntahan ang kwarto ng ritual. Ramdam ko ang galit at kasamaan na kumukontrol sa paligid at alam kong sobra na ang ginawa ko. Sinira ko ang manika at pinunit ang letrato. Ramdam ko ang sobrang galit at kasamaan na naiipon sa paligid. Napagtanto ko, Papa Dudut, na sobra na ang lahat. Hindi na tama ang ginawa ko. Ang galit, sakit at pighati ay nagdulot lamang ng masamang bagay. Hindi ko na kayang kontrolin ang lahat. Ang mga damdamin ko ay naging puwersa na kayang sirain hindi lang sa akin kundi ang paligid. Nanahimik ako sa kwarto. Nilapag ko ang kandila at hinawakan ng krus ni Lola Anita. Nagdasal ako ng mahaba. Humingi ako ng tawad sa lahat ng nasaktan at nasira. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, pero ramdam ko, Papa Dudut, na unti-unting bumabalik ang katahimikan sa paligid. Ang hangin sa kwarto kahit mainit ang singaw ng sikat ng araw, ramdam ko ang pagbabago. Unti-unti ang bigat sa puso ko ay napapalitan ng katahimikan at pag-iisip ng tama. Pagkatapos ng lahat ay napuno ang puso ko ng konsensya, Papa Dudut. Napakasakit ng pagkamatay ni Oliver at ramdam ko sa bawat galaw ng katawang ko na kasunod ng ritual. May mabigat na bumabalot sa paligid. Ang galit ko noon ay nagdulot lang ng mas malaki at mas malupit na pinsala. Nang masira ko lahat ng gamit sa pangkukulam, ang kandila, manika at letrato dahil ramdam kong sobra na ang kasamaan sa paligid, may panibagong pakiramdam na sumalubong sa akin. Parang nanikip bigla ang dibdib ko at hindi ko na kayang huminga ng normal. Nagising ako sa ospital, nag-iisa. Wala si Lisa, wala ang nanay ko. Ang paligid ay tahimik at malungkot. Ramdam ko sa bawat hagod ng ilaw sa bintana ang bigat ng nangyari at ang katotohanan. Wala nang babalik sa dati. Ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat simpleng sandali namin ni Oliver, lahat ng iyon ay nawala na. Pinikit ko ang mga mata ko, Papa Dudut, at hinayaan ang mga luha na dumaloy. Humagulhul ako sa sobrang galit at sakit. Sa loob ko, nagdasal ako ng mahaba, humingi ng tulong at patawad sa Diyos. Humingi rin ng kapatawaran para sa ginawa ko. Habang nakaupo sa kama ay napagtanto ko na mali ang ginawa ko.
Ang galit at selos ko ay nagdulot lang ng mas malaking pinsala. Hindi na maibabalik ang nakaraan. Ang mundo ko na dati ay simple at tahimik, ngayon puno ng pagkawasak. Ang alaala ni Oliver, ang pagmamahal niya at ang pangyayaring nagbago sa lahat ay bumalik sa isipan ko ng sunod-sunod. Para bang binabalik-balikan ko ang bawat hakbang at tanong sa sarili ko kung saan ako nagkamali. Tinawagan kong muli ang serbidora sa ospital at doon ko nalaman ang iba pang detalye. Bago mamatay si Oliver ay may mga sugat daw sa katawan niya. Hindi galing sa anumang aksidente o karamdaman na natural. May kakaiba daw na nangyari sa kanya na hindi maipaliwanag ng doktor na sumuri sa kanya. Nang marinig ko yon, Papa Dudut, ng lamig ang katawan ko. Hindi lang simpleng sakit talaga ang nangyari. Alam ko na ako ang may kasalanan ng lahat. Pakiramdam ko noon ay nakapatay ako ng isang tao. Napatay ko ang pinakamamahal ko, Papa Dudut. Kinabukasan habang naglilinis ako sa kwarto, biglang may malakas na hangin ang dumaan sa paligid. Hindi naman bukas ang bintana. Pero ramdam ko ang lakas nito sa katawan ko. Halos mahulog ang mga gamit sa paligid dahil sa biglaang pag-ikot at pagkilos. Lumilipad ang mga bagay sa paligid at ramdam ko ang presensya ng isang hindi nakikitang puwersa. Bigla ay may naramdaman akong malamig na kung ano sa balikat ko. Para bang may humahaplos sa akin. Ngunit walang tao sa paligid. Nang tumingin ako, wala akong makita. Huminto ako sa paghinga at pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Nang hindi ko na kayang magtagal ay biglang nagsara at bumukas ang pinto ng mag-isa at walang pinagmumulan. Narinig ko ang pangalan ko na binanggit sa isang malayong tinig. Kathleen? Walang pinagmulang anyo, ngunit ramdam ko ang tinig na yon sa katawan ko. Napapikit ako at nagdasal sa sarili. Hinanap ko ang kandila at gumawa ng protective circle sa kwarto gamit ang init ng apoy bilang simbolo ng pananalig at proteksyon. Habang nakapaloob sa protective circle ay biglang lumipad ang mga gamit sa paligid, nagkalat sa kwarto. Hindi ko alam kung kanino o ano ang sanhi pero ramdam ko ang galit at agresibong puwersa. Napahagulhol ako sa sobrang takot at kaba. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang lumitaw ang espiritu ni Lola Anita. Ramdam ko ang presensya niya sa tabi ko, gabay at proteksyon na nagpaalala sa akin ng tamang hakbang. Hanggang sa bigla na lang nawala ang mabigat na presensya sa paligid. Alam ko na nagising ko ang itim na kapangyarihan ko, Papa Dudut. Alam ko na hindi lang simpleng galit ang lumabas kundi isang puwersa na kumikilo sa paligid ko at sa paligid ng mga mahal ko. May mga oras na habang natutulog ako ay nakikita ko siya. Nakatayo sa gilid ng kama ko. Nakatitig sa akin. Binabantayan niya ako sa bawat panaginip. Parang sinisingil ako sa ginawa ko kay Oliver. Sa umpisa hindi ko alam kung paano haharapin ang mga panaginip na yon. Bawat pagising ko ay nanginginig pa rin ang katawan ko. Nanginginig ang boses ko sa takot. Pero unti-unting naiisip ko na hindi ko pwedeng labanan ang puwersang ito ng sarili ko lang. Kailangan ko ng gabay, kailangan ko ng makakaunawa sa nangyari at kailangan ko ng taong makapagbibigay ng direksyon para mapawi ang galit na nararamdaman ko. Kaya nag-decide ako na humingi ng tulong sa pare ng aming bayan. Kinabukasan ay sumakay ako ng jeep papunta ng simbahan. Habang nakaupo ay paulit-ulit akong nag-iisip sa nangyari. Paano nangyari ito sa akin? Bakit ko pinayagan ang sarili kong magalit at magtanim ng galit sa mundo? Bakit ginawa ko yon kay Oliver? Lahat ng tanong na yon ay bumabalik sa isipan ko. Paulit-ulit hanggang sa halos hindi ko na malaman kung saan magsisimula. Pagdating ko ng simbahan ay sinalubong ako ng pare na kilala ko ng matagal.
Nakita niya agad ang kondisyon ko at nang tumingin sa mata ko ay para bang naiintindihan na niya na may mabigat na bumabalot sa akin. Umupo kami sa tabi ng altar at dahan-dahan ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Hindi ko pinipigilan ang mga luha ko at hindi ko pinipigilan ang galit at panghihinayang. Sinabi ko sa kanya ang bawat detalye, ang nakita ko kay Oliver, ang ritual, ang manika, ang kandila, ang litrato at kung paano siya unti-unting nawala sa buhay ko. Tahimik lamang siyang nakinig sa akin at hindi niya ako pinutol sa mga sinasabi ko. Hindi niya ako ginudge. Pagkatapos kong magsalita ay humarap siya sa akin at nagbigay ng payo. "Kathleen," sabi niya, "ang lahat ng ginawa mo ay may epekto. Pero hindi pa huli ang lahat. Kailangan mo ng tunay na pagsisisi at pananalig. Hindi ito tungkol sa galit, kundi sa pag-ako ng pagkakamali at paggawa ng tama mula ngayon." Bumalik ako sa bahay pero kahit na pabalik sa comfort zone ko, ay hindi natapos ang mga panaginip. Paulit-ulit ko pa rin nararanasan ang demonyo. Nakatayo siya sa gilid ng kama ko. Minamaliit ang boses ko at hinahamon ng tapang ko. At pinapaalala sa akin ang sakit na naidulot ko kay Oliver. Ngunit ngayon may dala akong ibang lakas. Ang gabay ng pare, ang pananalig sa Diyos at pagkilala sa sarili kong pagkakamali. Sa bawat gabi, Papa Dudut, natuto akong huminga bago siya lumapit. Natuto akong magsalita sa panaginip, humingi ng tawad at tanggapin ang katotohanan. Hindi madali at minsan ay umiiyak ako sa panaginip habang siya ay nakatitig lang sa akin. Minsan ay nasisigaw ako at sinasabi ang pangalan ni Oliver, humihingi ng kapatawaran. Ngunit sa bawat pagkilos na yon ay unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago. Pinagdasal ko din ang sarili ko sa lahat ng oras. Nagbasa ng mga dasal na itinuro sa akin ng pare at siniguradong may kandila at krus sa tabi ng kama ko. Hindi ko pinalalampas ang pagkakataong humarap sa demonyo ng may tapang. Unti-unti sa kabila ng galit at pananakot ay naramdaman ko ang kapayapaan sa puso ko. Hindi na kasing tindi ng simula ang bigat sa dibdib ko. Unti-unting natutunan ko ang tunay na lakas ay hindi galit o pagpaparusa, kundi ang pananalig sa kababaang loob at sa pagtanggap ng responsibilidad sa mga nagawa mo. At habang lumilipas sa mga araw ay natutunan kong humarap sa demonyo ng may tapang. Lumaban ako dala ang pananampalataya ko sa Diyos. Pinagtibay ko rin ang panalangin para sa kaluluwa ni Oliver. Dahil ramdam ko na kahit nawala na siya sa mundong ito ay deserve niya ang kapayapaan. Sa bawat gabi ay unti-unting napapawi ang presensya ng demonyo. Hindi dahil nawala siya kundi dahil natutunan kong hindi na ako pababayaan ng galit at selos. Natutunan ko, Papa Dudut, na ang galit ay maaaring magdulot ng kasamaan hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo. Ang ritual at galit na ginawa ko ay nagdulot ng puwersa na hindi ko alam noon. Ngunit dahil sa panalangin, gabay at pagsisisi, may pagkakataon na maibalik ang balanse. Natutunan kong may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at ang tanging paraan upang mabawasan ang pinsala ay ang humarap sa tama, tanggapin ang mali at lumaban sa sarili mong kasalanan gamit ang pananalig. Sa lahat ng mga nangyari, sa lahat ng sakit at sa lahat ng galit, natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Ang bawat galit na itinatanim mo sa puso mo ay may kapalit at may mga pagkakataong kailangan mong humarap sa sarili mo at sa iyong mga aksyon. Natutunan ko rin na ang panalangin gabay ng mga taong may karanasan at ang kabutihan sa puso ang tanging paraan para maibalik ang balanse sa mundong ibabaw. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng mga nangyari, ngunit ngayon may kapayapaan na sa puso ko at alam ko na kaya kong magpatuloy ng may tapang.
Kahit paulit-ulit ang panaginip, kahit paulit-ulit ang konsensya, natutunan ko na humarap ng maayos sa sariling pagkakamali at hindi pabayaan ang sarili ko sa galit at puot. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Kathleen. Naintindihan ko ang bigat ng pinagdaanan mo, Kathleen. Hindi biro ang mga narinig at nakita mo. At higit sa lahat ay hindi biro ang mga ginawa mo noon sa galit at selos. Ang puso mo kahit puno ng pagmamahal ay nadala din ng emosyon na hindi mo pa ganap na naiintindihan. Pero tandaan mo, ang tao ay nagkakamali. Hindi kasalanan ang makaramdam. Ang mahalaga ay ang ginawa mo pagkatapos mong maunawaan ang tama at mali. Ang galit at puot kapag pinakawalan mo sa maling paraan ay pwede talagang makasama sa ibang tao at sa sarili mo din. Nakita mo na ang bunga nito kay Oliver at ramdam mo ang bigat ng ginawa mo. Huwag mong hayaang madala ka ng takot at pagdadalamhati sa loob ng mahabang panahon. Ang tamang hakbang ngayon ay tanggapin ang mga nangyari. Humingi ng tawad sa sarili mo at sa taong nasaktan at gumawa ng paraan para ayusin ang iyong sarili. Huwag mong ikahiya ang pagkakamali mo, ang mahalaga ay natutunan mo ang leksyon. Na ang galit at inggit ay may kapalit. At kailangan mong harapin ang sariling konsensya. Ang panalangin, gabay ng mga taong may karanasan. At ang kabutihan ng puso mo ang magpapanatili ng balanse sa buhay mo. Sa bawat hamon at takot na mararanasan mo, gamitin mo ang lakas ng loob at pananalig para mapanatili ang kontrol sa sarili at sa sitwasyon. Sa huli ay ang pinakamahalagang aral na maibibigay ko sa iyo ay ang kapayapaan ay nagsisimula sa loob ng sarili. Kaya kung kaya mong patawarin ang sarili mo at gawin ang tama sa bawat pagkakataon ay makakawala ka sa takot at sa puot. Hindi mo kayang baguhin ang nakaraan, ngunit pwede mong baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng tama at maayos na desisyon. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na maging mabuti, maging matatag, at humarap sa mundo ng may tapang at pananalig. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa